Si Wii, Rito, paamba-amba lamang. Pakasakit! Look at that! Rearward manipulation has been used. Knock up mula doon si Tempest of Blade. Pero si Blade ng punteriya. Ang sakit ng normal damage. Boy pa si King Kong dito, ladies and gents. Pero ubusin na yun ng 4 na miyembro ng side ng Anta-Armor. Notorious. Pero medyo mali ata yung nasipa rito ha. Tinipa si Swaggy. Ngayon nandito na yung buong tropa. Here comes the Minoan Fury pero na-cancel out ng Black Dragon 4. Ngayon mamamatay yung Savior sa pagkakataon. Uy! Double kill. Uy! Against Team Ultra. Pero Team Ultra yung ramdam ko, kaya ako diniscuss din yung possibility na maari sila makamak dito sa Changchong kasi nga sila yung nag-aalangan na nga lang din, pero dito hindi na sila mag-aalangan. Tumapas dahil maganda yung pagpasok nila dito. Nasalubong pa kanila dito sa pinaka ang gilid. Yung mga members sa Changchong. Catnip guys, every dito kaya why go the room of the last one standing for Changchong. What to be done as well as Catnip goes for the maniac and a wipeout against Changchong. What happened on that situation? Nahuli agad-agad pero this is the game number 1. Team Ultra secures that win with a clean wipeout against Changchong. What a win. Grabe, ang bilis. Sinasabi ko pa lang kanina yung magandang gawin din dito ng Team Ultra para totally masarado rin nila yung serye na ito against Changchong. Hindi na lang nila basta ginawa. They exceeded our expectation doon too fast. Yeah. And even on to our end result. Imagine, yung roamer nila, Akaja, actually has a total KD of 1-0-10. Tapos si 1-0. Catnip, ito yung dahilan kung bakit hindi natin talaga madalas nakikita na open up yung 1-1. Wala nang boots dito sa kanya eh. 'Di ba? Oo. Nakita mo binenta niya, full on damage build, naka-rose gold meteor pa siya. Imagine, pagka tumama Damage, talaga sa grabe. lahat ng bala. Ay, 'di ba? Hindi na questionable ba't siya naka-maniac doon eh. Kasi grabe din naman talaga yung na-farm niya dito. A well-raised 1-1 for Team Ultra. Yeah, sobrang na palagay ko ang ganda rin naman kasi nung ginawa ng kanilang mid laner na si WP Ghost and also si Instinct. Yeah. Sobrang commendable ko yung pag-rotate nila even the first 2 minutes nandun na kagad sila sa gold lane. Bantay sa lakay sila kung sino man yung gustong mag-gank sa kanilang gold laner or sa kanilang marksman na si Catnip. So solusyonan kagad nila kung sakali man eh. Yun nga lang Changchong kasi wala silang surprise factor. Hindi kagaya ng mga skills na pwedeng ibato dito ni Kaja and this Kadita na pwedeng may surprise eh. Pwedeng hindi mo alam kung saan manggagaling with the flicker, pwedeng nasa bush. So yun yung kinakatakutan dito ng Changchong. And Changchong, ang pwede lang nilang pan-check bush dito is going to be the second skill, yung bilog ni Estes. Kumbaga yun lang yung pwede nilang pang silip eh. Pero kasi hindi naka-purify etong si Jeffer Chang. So yun yung magiging malaking problema nila up onto the game number 2. Kung ano yung magiging adjustments nila still, this is just a game number 1. Pero kung mapapansin natin palagay ko malaking adjustment yung pwedeng gawin dito ng Changchong in terms of their drafting sa game number 2. And I agree with you. And even though actually kanina napansin natin na naka-purify din si Jeffrey Chang, it